Kailangan pakiramdaman mo ang asawa mo. Utos ni tita kay ate. Mas pinag-igi ko naman ang ginawang pagkiskis ng pangupo ko sa umbok na Eros habang nakikinig. Sundan mo ang bawat kilos niya. Kung kinakailangan, hulihin mo sa akto. Pagpapatuloy pa ni tita. Nandito na kami sa likuran niya. Pwede nang siya ang humuli sa amin ni Eros sa akto. Tuluyan akong pumihit paharap kay Eros upang abutin ang mga labi nito. Puno ng pananabik ang unang paglalapat ng mga labi namin. Sinandal niya ako sa gilid ng sinisilip kong bintana, kaya kung tutuusin ay ito lang ang nakapagitan sa amin at sa asawa niyang kausap ang sarili niyang biyanan. I missed you. Pabulong niyang anas sa mismong tapat na mga labi ko. Lagot ka sa biyanan mo. Pabulong kong biro sa kanya. Lagot tayo. Sagot niya sa biro ko. Sa katayuan ng asawa mo, ay tsak marami mga babaeng umaaligid sa kanya kaya dapat ay huwag kang tatanga-tanga. Matalim na sabi ni Tita Lara. Malinaw namin itong naririnig ni Eros. Kapag mahuli mo yung babae, ay ilagay mo ito sa tamang kalulugaran nito. Huwag mong hahayaang malamangan ka. Asawa ka, kaya dapat na ipaglaban mo ang karapatang meron ka. Makahulugan akong ngumiti kay Eros. Mas nakadagdag pala sa sarap pag ganitong naisahan mo ang taong galit na galit sa'yo. Habang pinapangaralan ni Tita Lara sa Ate Sandra ay hindi niya alam na nasa likuran lang nila ang tinutukoy niyang babae ng kanyang manugang at ang mas nakakatawa pa ay kasalukuyan akong kinakalampag ng nasabing manugang. Mami, problema na namin mag-asawa ito. Mahinahong sagot ni Ate Sandra. Iyan ang problema sa iyo eh. Pagalit na wika ni Tita Lara. Hindi ka nakikinig sa akin. Magigising ka na lang isang araw na wala ng asawa mo. Kasabay ng sermon ni Tita Lara kay Ate Sandra, ay nakamit namin ni Eros ang inaasam na ligaya. Magkakatulad lang naman ang proseso ng pagniniig namin pero tuwi na ay nakakawindang ang katuparan ng bawat isa. Kaya siguro hindi kasawa-sawa ang ganitong gawain. Pinapahupa muna namin ang epekto ng pinagsaluhang lakaw ng sandali habang pinapakaramdaman ang dalawang nag-uusap sa labas ng bintana. Saglit na nawala. Sa mga ito ang atensyon ko at hindi ko na sila naririnig. Kaya pasimple akong sumilip sa labas ng bintana. Umalis na ba sila? May nakong tanong kay Eros nang makitang bakante na ang kinauupan kanina ni Tita Lara. Si Lara lang iyong umalis. Tugon niya. Hindi ko kasi makita mula sa pwesto ko ang kinauupan ni Ate Sandra. At dahil sa Eros ang nakaharap doon ay tanaw niya ang mga pangyayari sa labas. Lara? Natatawa kong pag-uulit sa pagtawag niya sa kanyang biyanan. Mommy, ang huling tawag mo sa kanya, di ba? She will be Lara to me kapag maghiwalay na kami ng anak niya. Kibit-balikat niyang tugon. Lumakas bigla ang kabog ng puso ko at walang kinalaman doon na kasalukuyan namin posisyon, kundi ay ang sinabi niya. Balak mong hiwalayan ng asawa mo? Pigilihin akong tanong. Paano kita mapapakasalan kung hindi ko gagawin iyon? Naalaw niyang tanong. Pakakasalan mo ako? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Na mahal kita. Usal niya. Kaya pakakasalan kita. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Merong part sa akin ay yung na-excite pero may bahagi namang natatakot. Ang alam ko lang kasi ay kung paano maging mabuting kabit at hindi ko alam kung paano maging asawa. Natatakot din ako na pag mag-asawa na kami, magbabago na ang damdamin niya sa akin. Paano na lang kung gagawin din niya sa akin ang ginagawa niya ngayon sa asawa niya? Paano ko ipagpalit din niya ako sa iba? Bakit? Bakit may pakaramdam ako na gusto mo kong takbuhan? Salubong ang kilay niyang tanong. Hindi mo ko pwedeng iwanan. Paus niyang usal. Akin ka lang, Rian. Pakakasalan mo ko. Ani Eros. Aanakan kita ng marami para hindi mo na ako iisipin pang iwan. I love you, sweetheart. Masuyo niyang bulong sabay kintal ng magaang halik sa dulo ng ilong ko. I'm sorry but I couldn't live without you. So, you have bear with it. Lumipas sa mga araw na patuloy ang palihim naming ginagawa ni Eros. Pumapasok na rin ako sa klase ko at minsan ay sinusundo ako ni Eros pero kalimitan ay nagtatagpo kami sa pinagkakasunduan namin lugar. Hindi naman araw-araw na may nangyayari sa amin dahil nitong mga nakaraan ay pareho kaming nawiwili sa pagkukwentuhan kaya kalimitan ay nauubusan na kami ng oras para sa loving-loving.
Bawat araw na nagdaan ay may hatid na kiliti sa akin dahil alam ko magkikita na naman kami at masusolo na naman namin ang bawat isa. Sa loob ng bahay ay sibil lang iyong pag-uusap namin sa harapan ng iba pero kapag kami na lang dalawa ay wala nang pag-uusap na nangyayari dahil lagi kaming nauuwi sa ungulan. Masarap gawin na isang bagay ng patago. Out of the country ngayong araw sa Eros kaya mag-isa akong uuwi galing sa school. Maaga ang dismissal ngayon dahil may general meeting yung faculty members ng department namin. Bala ko ngayong mag-ikot-ikot sa mga mall dahil mahigit isang buwan na akong dumating sa bahay ni na Ate Sandra. Pero isang beses lang akong nakapag-mall nung kasama ko sa Eros. Hindi na nasundan iyon dahil naging abala kami sa ibang mga bagay. Nakapunta na ako sa Dome Square kaya nagpa siya akong puntahan ngayon yung iba. May madadaanan ako pa uwi kaya yun na lang ang pinili ko. Una kong pinuntahan ay yung school supply section dahil kailangan kong bumili ng flash drive. Pagkatapos noon ay naglakad-lakad ako palibot sa ibang section ng mall. Nang medyo mapagod na ako ay sinadya kong pumunta sa baba kung saan nandoon ang mga coffee shop. Papasok na ako sa isang kilalang coffee shop nang may mahagip akong pamilyar na mga tao. Otomatikong naikubli ko ang sarili sa ibang mga napapadaan habang hindi hinihiwalayan ng tingin ang dalawang tao nag-uusap. Bigla akong pinagpawisan ng malamig habang iniisip kung bakit magkakasama ngayon si Nympha at si Tita Lara. Bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Ang lakas ng kabog ng puso ko habang sari-sari mga negatibong bagay ang pumapasok sa isip ko. Mabilis kong kinuha ang cellphone sa dala kong bag at nanginginig ang kamay na tinawagan sa Eros. Abot-abot ang kaba ko habang hinihintay na sagutin nito ang tawag pero nakailang ring na ako ay wala pa ring sumasagot. Nakailang tawag na ako pero panay lang ang ring. Habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang nararamdaman kong kaba. Kahit pala minsan ko ng plinano na mabunyag ang relasyon namin ni Eros para madungisan ang pangalan ng pamilya ko, ay kinakabahan pa rin pala ako lalo na at malinaw kong nakikita ngayon ang puot sa mukha ni Tita Lara habang nakikinig sa anumang ikinukwento ni Nympha. Sana pala sinapa ko muna ang babaeng iyon nung huli kami nagkita. Dala siguro ng nerbiyos ay nanginginig ang mga binti ko habang lumakad papunta sa katabing coffee shop. Umupo ako sa pwesto na kung saan ay makikita ko kung sakaling aalis na sa kanilang kinaroroonan yung dalawang minamanmanan ko. Habang naghihintay ay wala sa sarili ako na pa-order ng espresso para pampalakas lalo sa nervyos na nararamdaman ko. Hindi ako mapakali sa kinauupuan habang panay ang tingin sa pintuan ng coffee shop na kinaroroonan nila. Mabilis kong naitakip sa mukha ang magazine na nasa mesa nang makita ang paglabas ni Tita Lara. Ilang sandali matapos itong makalayo ay sunod naman lumabas si Nympha. Nandilim ang tingin ko sa inis nang makita ang matagumpay ng ngiti sa mga labi nito habang kumaway pa sa papalayong sa Tita Lara. Nang maglakad na din ito sa kabilang direksyon ay mabilis akong tumayo upang sundan ito. Kahit hindi ko pa alam kung ano ang dahilan ng pagkikita nila ni Tita Lara, gayong hindi naman sila magkakilala, ay malakas ang hinala ko na may kinalaman ito sa akin. Ngayon ay may ideya na ako kung sino ang nagsabi kay tita na may babaeng kasama sa pinuntahang business conference sa Eros. Nandoon din si Nympha sa nasabing resort at alam kong matindi ang kalit nito sa akin. Kaya tsak na hindi nito mapapalampas ang pagkakataong magsumbong kung sakaling nakita kami nito. Pwede naman siyang magsumbong pero kailangan ko munang gumanti ng kahit konti. Nang makitang lumiko siya papunta sa parking area ay malalaki ang mga hakbang na lumiko din ako pasunod. Ilang hakbang na lang ang layo namin sa isa't isa nang magpa siya akong tawagin ang pangalan niya. Nympha! Agad siyang huminto at lumingon sa akin. Biglang nabigyang linaw ang anumang suspetso ko nang makita ko ang nanguuyam niyang ngiti pagkakita sa akin. Tingnan mo nga naman. Kani-kanina lang pinag-uusapan pa namin ng tita mo ang karida ng asawa ng anak nito. At Viola, nandito ka na. Puno ng panginsulto niyang pahayag habang hinihintay akong makalapit sa kanya. Kamusta ang pagiging karida ng asawa ng sarili mong pinsan? Matamis ang ngiting isinagot ko sa kanya at nang nasa mismong harapan niya ako ay walang babala kong hinablot ang rebonded niyang buhok. Umalingaw sa paligid na walang katao-taong parking area ang malakas niyang hiyaw. Anong tawag mo sa akin? Nakangiti kong tanong habang hila-hila ng malakas ang buhok niya. Kirida? Pwede ba? Iyong mas maganda-ganda naman pakinggan? Mistress na lang. O di kaya ay Clover. Let me go! Patalin itong hiyaw habang pilit na kumakawala mula sa pagkakahawa ko. Ayoko nga.
Nangaasar ko sagot. Gusto mong pumapel, di ba? Pabida ka masyado kaya tiisin mo dahil hindi kita bibitawan hanggat hindi ko nababawasan tong buhok mo. Kahit anong gawin mo, ay malalaman na ng pamilya mo ang kaimuralang pinaggagawa mo sa mismong pamamahay ng sarili mong pinsan. Matapang niyang pahayag. At ano nga ulit ang mapapala mo sa pakikialam sa buhay ko? Gigil kong tanong. Pinaikot ko sa isang kamay ang buhok niya upang mas mahirapan siyang makawala. Tsak, naitatakwil ka ng buong pamilya mo. Napaigik siya sa sakit nang hinigpitan ko ang pagkakahila sa buhok niya. At piling mo, pag nangyari iyon ay may mapapala ka? Mariin kong tanong. You'll be vulnerable without your family's protection. Mayabang niyang pahayag sa kabila ng pamimilipit sa sakit dahil sa pagkakahawa ko sa buhok niya. And you'll be sorry for ruining our family. May nahihimigan akong pagbabanta sa tono niya na lalong nagpasiklab sa galit ko. Ngayon lang sumagi sa isip ko kung bakit galit na galit si Papa noon lumabas ang skandalong kinasasangkutan ko sa pamilya ng gobernador. Bali-balita kasi sa probinsya namin ang kalupitan ng mga ito sa sino mang hindi umaayon sa kagustuhan nila. Ang kapal na mukha ng pamilya mo sa part na kayo pa ang may masamang balak sa akin. Ngayong kayo itong may kasalanang nagawa. Nanggigigil sa galit ko sabi. Huwag mong balik na rin ang kwento. Galit din niyang buwelta. Yung nanay mo ang huwag gumawa-gawa ng kwento. Matalim kong wika. Saglit na dumaan ang pagkalito sa mukha niya pero agad din bumalik ang galit doon. Sa tingin mo, kanino ako mas maniniwala? Sa mommy ko o sa katulad mong kabit? Mataray niyang tanong. Kabit pala ha? Bago pa niya mahulaan kung anong gagawin ko ay inalug-alug ko na ang ulo niya gamit ang buhok niyang hila-hila ko. Wala akong pakialam kahit na nagsisigaw pa siya ng nagsisigaw dahil nagdidilim na ang paningin ko sa galit. Para ito sa pagtatangka ng tatay mo sa akin! Galit kong pahayag habang iwinawas-iwas ang buhok niya. Nakahawak siya sa kamay ko habang pilit na tinatanggal ang pagkakapulupot doon ng buhok niya. Nagtititili siya dahil sa sakit. Mahaba ang kuko niyang bumabaon na sa balat ko kaya napilitan akong patulak siyang bitiwan. Paupo siyang bumagsak sa lupa at bago pa siya makarecover ay sinipa kong palayo ang suot niyang sapatos. Napunta ito sa ilalim ng mga nakaparadang kotse malapit sa amin. Nangahamon ko siyang tinignan ng masama. Walang iya kang babae ka! Galit niyang sigaw sa akin at nagmamadaling tumayo. Napaghandaan ko ng anumang gagawin niyang pagsugod kaya agad kong naipaikot ang braso ko sa kanyang leeg bago sinipa ang paa niya kasabay ng pagtapon sa kanya sa sahig. Malakas siyang napasigaw sa masakit na pagbagsak, pahiga sa matigas na semento. Anong silbi ng black belt ko sa judo kung hindi ko magagamit sa ganitong pagkakataon? Oh my God! May bag! Naiiyak niyang hiyaw dahil sa sakit. Sana nga nabali ko. Maangas kong wika. Huwag ka magkunwari. Hindi pa yan bali. Pero sa susunod natin pagkikita ay hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Pagbabayaran mo to. Sabihin mo lang kung magkano. Mataray kong tugon. Idedemanda kita. Naiiyak niyang sigaw habang hawak-hawak ang nasaktang likod. Tumayo ka muna dyan bago mo yun gawin. Nanguuyam kong pahayag bago siya iniwan. Mas malaking problema ang kailangan kong harapin pagka-uwi kaya wala akong pakaalam sa demanda niyang banta. Inaasahan ko na mangyayari ang ganito pero hindi ko napaghandaan na mapapaaga ng ganito. Habang naglalakad palayo ay narinig ko pa ang paghingi ng saklolo ni Nympha. Buti nga sa kanya. Kabado ako nagmamaneho pa uwi. Inaasahan ko nang nakarating na sa pamilya ko ang sumbong ni Nympha. Nakakainis lang dahil hindi pa nag-call back sa Eros. Kanina pa panay ang tingin ko sa aking cellphone. Wala din akong natanggap na tawag mula kay Papa o di kaya kay Maura. Ilang metro ang layo ko sa bahay ni na Eros at Ate Sandra nang biglang may humarang na sasakyan sa dinadaanan ko. Muntik pa akong bumangga dito. Mabuti na lang at mabilis kong naapakan yung preno. Mula sa sasakyan ay nagmamadaling bumaba si Ryan. Agad itong kumatok sa bintana ko kaya napilitan akong pagbuksan siya. It's not a good time for you to come home. Agad niyang pahayag nang mabuksan ko. Uy, tanong ko kahit may ideya na ako sa maaari naghihintay sa akin sa loob. Nasa loob ang mommy ni Tita Sandra and she's looking for you. Aniya, galit na galit siya at hindi siya maawat-awat ni Tita Sandra. Si Ate Sandra ba? Hindi galit? Tanong ko. Bumuntong hininga muna siya bago sumagot. She's crying.
Kanina pa siya umiiyak simula na dumating ang mommy niya. Marin ako napakagat sa pang-ibabang labi ko bago napabugan ng hangin. Expected ko nang masasaktan ito. Ang hindi ko lang inaasahan ay ang konting kirot na nararamdaman ko sa aking puso. Kailangan mo siguro muna magstay sa hotel hanggat wala pa si Tito Eros. Suwestyon niya. Pagkarinig sa pangalan ni Eros ay agad na bumalik ang atensyon ko kay Ryan. Harapin ko si Tita Lara at Ate Sandra. Matapang kong pahayag. What? Gilalas na bulalas ni Ryan. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Galit na galit yung Tita Lara mo. Karapatan niya magalit dahil may kasalanan ako. Hindi kumukurap kong tugon. Itabi mo ang sakyan mo dahil papasok ako. Wala sa Tito Eros. Hindi mo kabubuting harapin mo sila mag-isa. Giit niya. Pamilya ko sila. Wika ako. Kaya ko silang harapin mag-isa. Sana iniisip mo yung pagiging magkapamilya ninyo bago ka pumatol kay Tito. Dismayado niyang tugon. Pwede ba? Tigil-tigilan mo ko sa mga komento mong hindi ko kailangan? Mataray kong buwelta sa kanya. Ang dapat mong gawin ay iilis yung sasakyan mo sa daraanan ko. Tabi, dahil daraan ang kabit. Gets mo? At proud ka pa talaga? Maang niyang pahayag. Sinamaan ko lang siya ng tingin sabay sa niya sa direksyon ng nakaharang niyang sakyan. Sumusuko siyang napailing-iling bago tunungo ang kanyang sakyan. Ilang saglit pa ay umuusad na ito paalis sa harapan ng sakyan ko. Walang pagmamadali kong inayos ang pagkakaparada ng sakyan ko bago lakas loob na bumaba. Nasa pintuan pa lang ako ay natatanaw ko na si Tita Lara at nang makita ko nito ay agad itong sumugod sa direksyon ko. Maagap naman sumunod dito sa Ate Sandra at inawat ang ina niya nang akma akong pagbubuhatan ng kamay. Mom, please! Umiiyak na pagmamakaawa ni Ate Sandra kay Tita habang pigil-pigil ito. Bitiwan mo ko, Sandra! Maring utos ni Tita sa kanya. At ikaw na babae ka! Ingrata kang malandi ka! Dinuro-duro ko ni Tita at kung hindi ito pinipigilan ni Ate Sandra ay tsak nalalapat sa noo ko ang mahaba nitong kuko sa hintuturo. Manang-mana ka sa ino mo! Bulyaw sa akin ni Tita Lara. Tama na po, Mommy! Karal-kal ang boss na awat dito ni Ate Sandra. Nagtataka ako dapat tingin sa luhaan niyang muka. Sa halip na galit ang isasalubong niya sa akin ay mas pinili niya pampigilan ang nanay niya upang hindi ako magawang saktan. Nasa dugo mo talagang pagiging malandi, ano? Like mother, like daughter. Nangiinsultong pagpapatuloy ni Tita Lara. Kung ang tinutukoy nitong ina ko ay si Maura ay isa iyong malaking pagkakamali dahil hindi naman ito ang tunay kong ina. Kahit anong bihis at pagpapalaki ang gagawin sa'yo, ay lalabas at lalabas pa rin ang pagiging maharot mo. Sa patuloy na pagpupumiglas ni Tita Lara mula sa pagkakahawak na Ate Sandra, ay nagawa nitong maabot ang pisngi ko. Mommy! Sandak na bulalas ni Ate Sandra at mabilis akong dinaluhan. Agad naman ako umatras palayo sa kanya dahil kung meron mang dapat na namumuhi sa akin ngayon, ay siya iyon. Rian, your face! Nag-aalala niyang usala. Agad kong kinapay yung bahagi ng pisngi kong bahagyang humapdi at natuklasan kong dumugo ito. Yung mahabang kukupayata ni Tita Lara ang tumama sa akin. Sandra! Galit na tawag ni Tita Lara kay ate. Ikaw ang patalikod na sinaksak ng maharot na yan. Kaya bakit mo pa yan kinakampihan? Mami, pwede ba? Tama na. Pumipiyok ang boss na ganting sigaw rin ni ate sa kanyang ina. Langhiya, Sandra! Hindi innocent ang babaeng yan. Natitiyak ko na napakita yun ang motibo sa asawa mo kaya pinatulan. Pakinggan po muna natin ang paliwanag niya. Giit ni ate. Kahit ako ay napamaang sa pahayag ni ate at katulad ni Tita Lara, ay hindi ko maintindihan ang desisyon nito. Kung ako nasa lugar niya at makaharap ang kabit ng asawa ko ay tsak gulpi ang aabutin sa akin ng babae at wala kong paliwanag na hihingin. Anong paliwanag pa ba kailangan mo, ha? Galit na tanong ni Tita Lara. Kulang na lang iyugyugin nito sa Ate Sandra upang matauhan. Rian, totoo ba? Baling sa akin ni Ate Sandra at hindi pinansin ang galit ng kanyang ina. Totoo bang may relasyon kayo ni Eros? Mataman ko lang siyang pinagmasdan. Namamagana iyong mata niya sa kakaiyak. Nakakasakal iyong kalungkutan na nakikita ko roon. Parang gusto ko tuloy magsinungaling para kahit papaano ay maibsan ang sakit na nakabalatay sa maamon niyang muka. Sagutin mo ako. Gusto kong marinig mismo mula sa'yo.
Nanginginig ang boss niyang wika. Malinaw ang nakikita kong kislap ng takot sa kanyang mga mata. Huwag kang magsinungaling, Rian. Aminin mo ang pagiging malandi mong babae ka. Galit naman daw sa akin ni Tita Lara. Please. Garalgal ang boses na pagmamakaawa ni Ate Sandra sa akin. Mabilis na nagunahan ang mga luha niya habang nakatingin sa mukha ko. Sa Eros ba tinutukoy mo lalaki? Na mahal mo? Nung nagkukwentuhan tayo? Tikom ang bibig na marahan akong tumango bilang kumpirmasyon. Parang nawala ng lakas na bumuhay ang pagkakatayo niya. Hawakan ko na sana siya upang alalayan pero malakas na hinila ni Tita Lara ang buhok ko. Hindi ko napigilang mapasigaw dahil sa sakit ng anit ko pero mabilis naman akong nakawala mula rito. Agad ko nakita ang paglipad ng palad nito papunta sa akin na maagap ko namang nasalo. Kota ka na! Matigas kong sabi bago pa balyang binitawan ang kamay niya. Hindi makapaniwalang napatitig siya sa akin habang hawak-hawak ang kamay na nasaktan. Nakikitaan ko siya ng takot sa likod ng ipinapakita niyang pagkamuhi. Naalala niya siguro na black belter ako sa judo. Huwag niya talaga akong hinahamon-hamon dahil hindi siya tutulungan ng senior citizens membership niya pag biglang magdilim ang paningin ko. Oo, at kabit ako ng manugang mo. Palaban ko sabi sa mismo mukha niya. Pero yung asawa lang ang pwedeng manumbat at sumampal sa akin. Wala sa listahan yung pangalan mo. Wala kang galang. Nagagalait sa galit niyang wika. Nakakadiri ka. Isa kang malaking kahihiyan. Sana nung una pa lang hindi na ako pumayag na manatili ka sa poder ng mga Salazar. Sana, pinadala na lang kita sa pamilya ng malandi mong ina. Natigilan ako sa mga pinagsasasabi niya. Wala akong maintindihan. Pamilya ba ni Maura ang tinutukoy niya? Bakit naman niya ako ipadadala doon? Gaga ba siya? Siyempre sa poder ng mga Salazar ako dapat na lumaki dahil isa akong Salazar. Mami, tumigil ka na. Matigas na singit ni Ate Sandra. Mukhang nakabawi na ito sa pagkabigla. Ganoon pa man ay nagtataka pa rin ako na sa kabila ng pagsagot-sagot ko sa mommy niya, ay ito pa ang pinapatigil niya. Panahon na siguro upang malaman ng ingratang ito na wala siyang karapatang umaktong kung sino lang dahil bunga siya ng kaharutan ng sarili niyang ina. Nagpalipat-lipat ako ng tingin sa kanilang dalawa. Hindi ko masabi kung ako pa ba ang tinutukoy ni Tita Lara o ibang tao na. Pinalaki ka nga ni Maura pero hindi ka pa rin niya naakay sa tamang landas. Nagiging katulad ka pa rin at Trisha. Puno ng pagkamuhim pagpapatuloy ni Tita Lara. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig mula sa bibig nito ang pangalan ng tunay kong ina. Sa reaksyon mo, mukhang may ideya ka na kung sino sa Trisha. Mabuti naman, para malaman mong bunga ka ng pakikipagrelasyon nito sa asawa ko habang kasal pa ito sa sariling asawa. Parang bomba iyong sumabog sa pandinig ko. Tama na, Mommy! Sigaw ni Tita Sandra. Ikaw ang tumigil na, Sandra. Hindi nagpapaawat na wika na Tita. Tinuturing mo pa rin kapatid ng babaeng ito pagkatapos ng ginawa niya sa'yo? Gumising ka na nga. Para ka nag-alaga ng ahas sa ginagawa mong iyan. Ano yung sinabi niyo? Singit ko sa pagtatalo nila. Hindi ka lang pala malandi. Bingi ka pa. Nanunoy ang baling sa akin na Tita Lara. Akala mo kung sino ka gayon puro perwisyo lang bigay ninyo mag-iina sa pamilya ko. Kung ako kay Luis, ay hindi kita ituturing na sarili kong anak pagkatapos ng panlalalaki ng ina mo. Mabuti nga't namatay na yung nanay mo dahil sa karutan niya pero nag-iwan pa talaga siya ng pesting anak. Bawiin mo yung sinabi mo. Mapanganib kong utos sa kanya. Ang alin? Yung maharot ang nanay mo o yung peste ka? Nanunuyan niyang tanong. Wala na dito ang nanay ko upang ipagtanggol ang sarili nito at kahit totoo man ang pinagsasasabi niya tungkol dito, ay wala siyang karapatang magsalita na para bang nakabubuti ang pagkamatay nito sa harapan ko. Kahit mas matanda pa siya sa akin at kinikilala ko siyang tiyahin ay hindi ko iyon inisip na lumipad ang palad ko at tumama sa kanyang pisngi. Oh my God! Gulat na bulalas na Ate Sandra kasabay ng malakas na lagapak ng palad ko sa pisngi ng ina niya. Nalalaka ang mga matang napahawak sa Tita Lara sa nasaktang pisngi. Hindi siguro nito inakalang makakaya ko siyang sampalin. Hambakin niyo na ako at tawagin kabit pero huwag niyong isasali ang nanay ko. Matigas kong sabi. Rian! Tawag sa pangalan ko na matigas na boss ng ama ko. Naikuyom ko ang kamao habang patuloy na sinisibat ng matalim na tingin sa Tita Lara. Tingnan mo, Luis!
Sinasabi ko sa iyo, walang magandang maidudulot sa pamilya Salazar ang anak ng haliparot mo asawa. Tiimang anyo lumapit sa akin si Papa at dismayadong napailing-iling. You're a disgrace to this family. Puno ng disgusto nitong pahayag. Simula sa araw na ito, ay hindi ka na parte ng pamilya. Tito, please. Huwag niyo namang gawin yan. Pakiusap dito ni Ate Sandra. Sandra, malaking kahihiyan ang dala ng babaeng ito sa pamilya natin. Sagot ni Papa. Sa laki na nagawa niyang kasalanan sa'yo, ay sapat ng kalimutan mo ang pagiging magkapatid ninyo. Matapang ako nakatayo ngayon sa harapan nila pero sa loob ko yung unti-unti nang gumuguho ang natitira kong lakas. Hindi ko alam kung paano harapin ang sunod-sunod na revelasyon tungkol sa pagkatao ko. Nangungutyaan tingi ipinukol sa akin ni Tita Lara habang walang kasimpa-simpatya ang malamig na tingin ni Papa. Mali pala ako nung inakala kong may espesyal akong lugar sa puso ni Papa dahil hindi ko pala siya tunay na ama. Yung kapatid niya na ama ni Ate Sandra ay ang totoo kong ama. Ano pang hinihintay mo? Lumahis ka na! Bulyaw sa akin ni Tita Lara. Humihikbing umiling-iling sa Ate Sandra pero halatang wala itong magawa sa desisyon ng mga nakatatanda. Akala ko'y may iba ka sa ina mo, pero pinatunayan mo lang na kung anong puno ay siya rin bunga. Disappointed na pahayag ni Papa. Hindi ko na kayang tagalan ang nakakasakal na atmosphere sa paligid kaya kahit hindi pa ako makapag-isip na maayos dahil sa mga natuklasan, ay natagpuan ko na ang sariling humahakbang papalabas. Rian! Hindi ko na pinansin pa ang pagtawag ni Maura. Pareho ko silang nalampasan ni Ryan at dire-diretso kong tumungo sa sakyan ko. Pero bago pa ako makalapit doon ay may mga humarang na sa akin. Mapakla ko napatawan na mapagsino ang mga tauhan ni Papa. Hindi niyo po pwedeng gamitin ang sasakyan. Utos po ni Don Luis. Ano pa nga ba nga asahan ko? Siya ang bumili nito kaya wala akong karapatang dalhin ito sa pag-alis ko. Ihahatid kita kung saan mo gusto. Napatingala ako kay Ryan nang bigla niya akong hinawakan sa kamay at hinila patungo sa sariling niyang sasakyan. Hindi na ako tumanggi pa at sumunod na lang sa kanya. Magulo pa ang isip ko. Hindi ko kakayanin maglakad papunta sa sakayan ng taxi. Napalayas akong walang dalang gamit kundi ang bag na ginagamit ko sa pag-aaral. Kilala mo ba nanay ko? Bigla akong basag sa katahimikang namagitan sa amin ni Ryan. Diretso lang ang tingin ko sa kalsadang tinatahak ng sasakyang minamaneho niya. Hindi ko na alam kung saan parte na kami ng syudad dahil wala din naman akong lugar na naiisip na puntahan. Hindi ko rin naman siya tinatanong. Halos magkaedad lang naman tayo. Tapos, namatay yung nanay mo sa panganak niya sa'yo, diba? Pahinamad niya ako sinulyapan. Nasa ibang bansa ako nung isinilang ka at baby pa ako nung time na iyon. Tinapunan ko siya ng masamang tingin. Ang haba-haba pa ng sinasabi pwede naman sumagot ng hindi. Pero mas nauna mong nalaman kasi sa akin na hindi si Maura ang tunay kong ina. Esmid ko. Noon pa man ay chismoso ko na talaga. Pabulong kong dugtong. Nalaman ko lang iyan mula sa daddy ko. Aniya. Here. Napatingin ako sa inabot niyang panyo. Nasa kalsada pa rin ang tingin niya habang nakahawak sa manibela ang isang kamay. Naasawa akong nakikita yung dugo mo sa pisngi. Anya habang patuloy na nakalahad sa akin ang kamay na may iniaabot na panyo. Ang tapang-tapang mo, pero nagpakalmot ka sa tita mo. Kita mo namang hasang-hasama habang kuko na isang iyon. Tinanggap ko yung panyong iniaabot niya bago sinipat ang hahapdi kong pisngi sa rearview mirror. Wala ka bang wipes? Tanong ko na makitang natuyo na iyong ibang dugo. Isang kalmot na lang iyong dumudugo at ito yata iyong medyo napalalim ang pagkakabaon ng kuko ni Tita Lara. Tingnan mo sa glove compartment. Utos niya sa akin. Nang buksan ko ang tinutukoy niya ay unang bumulaga sa akin ay iyong ilang pakete ng condom. Bakit parang gulat na gulat ka? Defensive niyang tanong. Di ba kayo gumagamit niya ni Tito? We like it, Bear. Umikot ang eyeballs kong sagot bago naghalongkat doon ng hinahanap ko. Too much information. Nakanguwi niyang bulalas. Hindi ko na siya sinagot pa. Nang makita yung hinahanap ko, agad kong sinibat ulit sa salamin yung nakalmot kong mukha. Sana pala mas tilakasan ko yung pagkakasampal ko kay tita kanina dahil magpepeklat pa yata itong iniwan niyang marka sa makinis kong mukha. Masakit ba?
Bigla itanong ni Ryan habang tinatanggal ko yung natutuyong dugo sa sugat ko. Nagsisimula na ngang mamagai yung bahagi kung saan ay bumaon talaga yung kuko ni tita. Ikaw kayang kalbutin ko. Pagsusungit ko sa kanya, napapangiwi ako bawat dampi ng wipe sa bahaging may sugat. May sa pusa yata yung tita Larang mo. Komento niya. Sana kinalmot mo rin para makaganti man lang. Sayang at nabawasan na yung ganda mo. Baka partan ka na ni Tito Eros niyan. Alam mo, isang salita mo pa paglalakarin na kita. Segment ko sa kanya. Kotso ko to. Paalala niya sa akin. Di ako maglalakad. Inis kong sagot. Tapos ay sisiraan mo ako kay Tito Eros. Wag na uy. Hindi ko na siya pinatulan pa at itinuon na ang buong atensyon sa pisngi ko. Masyado talagang halata kahit natakpan ko pa ng buhok. Mabuti na lang at nasa bandang tenga na iyong pinakamalala.